Kasi nabanggit mo rin kanina doon sa offline 'no, yung about sa sistema. Aside from being a developer sa MCGI, involved ka rin sa hacking 'no, ng mga detractors ng MCGI before. Nabanggit mo rin sa'kin yung parang ginagawa ninyong pagta-transfer ng pera from Singapore to Brazil. So, paano niyo ba ginagawa yun? Ano 'yan, kasi naalala niyo dati may Western Union diyan sa Palit? Diyan sa labas yung may ADD Street, anyway kung hindi niyo na maalala 'no. Ginawa sana Oo. yung para sa yung sinabi sa'kin ano, para sa transmittal ng pera kaya lang ang laki kasi ng binabayaran. So ang Mm. ginawa na lang is, ang ginagawa namin galing sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lokal, lahat ng pera iniipon namin dun sa isang lokal, sa isang bansa. Then from that country 'no, bibitbitin namin yun cash. Papalitan niyan, bibitbitin namin cash yun, dadalhin namin dun sa South America. So, ano yan, kasi may ano lang yan, eh, ang maximum lang dapat 10,000 'di ba? Mm. Oo. Eh, nakakapagdala kami niyan more than that. Iniipon 'yan. Kaya minsan 'pag may mga pasalamat, may mga ano, makita mo maraming papunta ng ano, lalo na 'pag may mga mission, halimbawa Mission Thessalonica. May mga transporter ang tawag sa amin diyan, eh. 'Pag transporter ka, ready ka na mamatay dapat. Kasi 'pag nahuli ka o kaya makulong ka, 'di ba marami na ring nakulong, alam niyo na 'yun. So 'pag nahuli ka, nakulong ka, dapat ready ka, hindi ka yung parang iiyak ka o magwawala ka. So ire-ready mo sarili mo. Kumbaga one way ticket 'yun. Dahil from that country papunta sa South America, isa, dalawa, tatlo, apat ang dadaanan mo na screening, eh. So Mm. nakaka-nerbiyos talaga. May mga strategy, diskarte kung papaano ginagawa 'yun. Tinuro sa'min 'yun, ginagawa namin 'yun, or else mahuhuli ka. Saan niyo tinatago? Sa'yo personally, ikaw, saan mo siya, Ako um personally, nakakapagdala ako ng 40 to 50 euro 'no. Ang maximum okey. ano, iba-ibang wallet 'yun. Tapos may diskarte kung paano mo siya ipi-placing 'pag dumaan ng anyway, hindi ko na i-di-discuss sa'yo. Pero may Oo. diskarte 'yun para hindi ma-detect. Hmm. May diskarte 'yun para hindi ma-detect. Na-master yung ano 'no, yung Master pagko-fraud ko 'no? 'yan, pati psychological, emotional, yung pakikipag-usap sa immigration, yung galaw ng mata mo, yung kilos mo. Hindi ka puwedeng parang Oo. kilos ka na ano, para kang professional, alam mo yung sa mga pelikula? Oo. Ginagawa ko yun, sabi ko nga naisip ko, "Tangina yan," sabi ko, "ba't ko nagawa ito dito sa relihiyon na parang pelikula na nagdadala ako ng epektos, eh." Parang gano'n. Hindi ko maisip na kaya kong gawin yun out of faith. Na hindi ka na rin matatakot Hmm. mamatay ka. Pero yun nga nakakapagtaka dun, 'di ba dapat di natin ginagawa yun, eh. Correct. Dapat kasi sumusunod ka dun sa batas 'no, Mm. ng bansa na pupuntahan mo kung magkano yung minimum na pupuwede mong i-hand carry, yun ang dapat na minimum na dapat mong dalhin ano. Kasi yung may mga bansa kasi iba-iba yung kanilang policy about diyan. Mm. Pero if more than halimbawa let's say $10, $10,000 yung allowed na dalhin mo, i-hand carry, hindi ka na dapat hihigit dun unless i-declare mo siya, 'di ba? O O kahit nga unless declaration bawal na rin. Marami ng AP ang nahuli, eh. May na-warningan, may oo, nakulungan na KNP diyan, eh. May mga kapatid oo. din nakulong din. Kahit mag-declare ka hindi na puwede lalo sa South America, mahigpit. Ito like for example, Doc J, yung isang certain time na magdadala kayo, let's say sabi mo iniipon sa isang lokal yung pera, 'di ba? Mm. So, yung isang partikular na natatandaan mo na gaano kalaki yung perang dadalhin niyo sa South America? Okey, halimbawa, Yung pinaka-check-in. pinakaano na lang, pinakamababa lang, halimbawa lang €30 isang tao, 30 to 40 Hindi, euro hindi, mas yung kabuuan na. sa May idea ka ba mga magkano yung 10 kabuuan? tao 'yan, halimbawa 10 tao, 'yun. Halimbawa 10 tao sa €30 to 40, 1,000 pinag-uusapan, 10 Hindi tao yung 'yun. yung ano, Doc J, yung particular na natatandaan mo na
nag-meeting kayo na ito yung amount na dadalhin natin sa South America, may natatandaan ka bang gano'n na total amount na ano mo, nalaman mo, na dadalhin niyo? Yung Hindi kabuuan na, kasi i pagkahati-hatian niyo. estimate lang sa akin kasi individual Oo. kami kinakausap, eh. Tapos kung sino yung Hindi niyo wala kayong idea kung magkano yung kabuuan? wala. Pero based kasi dun kasi Okay. magkaka-idea ka na rin dahil alam mo kung ilan kayo na transporter, O sige, nakuha sige. mo Bigyan ba? mo ako ng example. Ulitin natin. Magkano yung isang certain time na nagdala kayo? Sabihin mo 30,000 times 10 euro, euro 'yon. Galing pa lang 'yun sa isang Magkano ba lugar. euro? Ang palitan. Paano nga? Pa-check nga ako. Euro to peso? Euro to 68. O, 68. O, sige. Sabihin mo ng, ano, sige. Magkano bawat isa? ano, nasa 40, 30 to 40. Sabihin mo lang 30 'yan, isang tao. Maliit nga yung 30 kasi kayang-kaya 'yan. 30, ano? Euro, 30K euro isang tao. 30,000 euro? Hmm, 2M. 2M bawat isa. mm. Tama ba? More or 2 less million gano'n. bawat isa. O, ilang kayo nun? 10. Mga 10 gano'n, magkakaiba 'yan. Ang pinag-usapan lang diyan sa Southeast Asia pa lang 'yan, may iba pang country, hindi ko alam 'yun. Hindi lang naman kasi Oo, yung particular yung sa'yo lang. So, kayo, minimum nasa 10 kayo. 5 Gano'n. mga 10 gano'n. O, 10. So, so most probably, 2 times 10, that is 20M, isang larga. Hmm, So, imagine mo, no? Walang tax yun, dadalhin nyo ron. Sarili nyo pang expenses yung biyahe, tama? oo, minsan papamasahehan ka, minsan expense mo Oo. lalo na 'pag may ano naman meron na event talaga siyempre sarili mong expense ang event, ang pagpunta mo sa event, so Oo, ikakarga sa'yo 'yan. matindi, no? Oo, Tax-free. Imagine mo, no? Makakarating sa kanila ng tax-free yung pera, no? Tapos wala silang gastos, di ba? hmm. Kaya yung ano eh, yun yung isang mga recent, ano yung last, I think 2023 episode namin yung Brox, yung Mission Thessalonica na sa pundahan ni Ate Pecha, di ba? Na Lumpia. pag-usapan natin yung mga testimony doon. Yung Mission Thessalonica, kay sa ano naman North America, na doon nga na lumitaw yung ano yung tawag na lumpia eh. Ah, yan ang tawag nila doon sa pagdadala ng pera, lumpia. O ikaw may yung dala mong lumpia, ganun. Mga ganun ang biruan nila eh. Kasi binibilot nila yon. May mga diskarte na nilalagay sa medyas, sa sapatos, di ba, Brox, no? Sa brief. Sa Ganun brief, ba? oo, Oo, Same puwede ba? sa pero ako hindi ko ginagawa 'yun kasi tinuruan kami, well-trained kami. May multiple wallets kami na tinatawag. Yung wallet na 'yun maximum nun $10,000 lang ang laman. tapos the rest, sa iba-ibang parte ng katawan or gamit. Puro wallet kami, eh. Wallet talaga ang bitbit. Hindi ko masyadong Hmm. madetalye dito. Okay, okay, oo. Kasi yung confession do'n sa Mission Thessalonica, binibilot nila parang lumpia yung style gano'n. Hmm, Sa iba't ibang parte ng katawan, sa brief, sa sige medyas, sa pa, sapatos, sa lahat ng singit ng mga gamit, gano'n ang ginagawa nila. Pero nga may halong kaba din talaga yung ibang mga nag-confess na may halong takot talaga. Siyempre 'pag nahuli sila, 'di yari sila, 'di ba? Dahil may mga nahuli na ngang kapatid diyan, 'di ba, before, na kaya nga nakulong one-way pa. ticket tawag diyan, eh. Hmm, Biro mo isa-sacrifice mo yung pinagpagalan ni Kristo? Yun ba yung oo. sa Diyos, 'di Yun yung ba? gaslight, yun yung pang-gaslight nila. Oo, matindi yung modus ano, ganyan katindi yung modus diyan sa ano, eh, na hindi alam ng marami yan ano, Yung especially kung base ka lang mainstream sa yung mainstream na kapatid hindi alam yan kaya maraming nagba-bash sa akin, eh, hindi naman daw totoo yung ganito, siyempre hindi natin sila masisisi kasi mainstream wala silang alam doon sa, oo. Can you talagang just imagine kung gaano karami or kalaki yung volume
ng pera na dumarating diyan sa South America, no? Kaya hindi ka taka-taka, ganun na lang yung ano nila, no, yung mga properties, yung lifestyle, yung luxurious lifestyle businesses. Ang daming pera kasi yung pumasok po talaga diyan. Kung yung monitor mo from 2013 up to until pandemic meron no. Merong mga ano non-stop yung meron nga ako natatandaan ano, yung na-encounter ko ng mga tawag sa kanila parang Elite 45 no. Na-encounter ko yung grupo nila na yun mga mayayaman, mga iba rin may aring subdivision, may resort, may government officials no. Merong mga Chinese. One time daw kasi isang grupo sila pumunta sila sa Brazil. Tapos nung nabalitaan ni Bes na ito nga yung mga mayayaman etc. Kinilost door meeting daw sila doon sa ano, and then yet, of course siyempre alam mo na kinuwentuhan about sa pangangailangan ng gawain ano. Ayun nagbagsakan sila. Parang I think naka-produce sila ng around 15M isang bagsakan lang. Sila lang yun yung grupo lang na yun ano. Di ko alam kung magkano exact pero million something like that. Bukod pa yung mga dinadala sa Mission Thessalonica, yan sa Singapore, yung grupo nyo. Bukod pa yung sa Middle East, Doc J, Ah, na dinadala, no? Middle East So, matindi rin 'yun, malakihan 'yun. Baka mas malaki pa sa yun. ano 'yun. Marami ding confession doon na nagdadala sila nun every month, every quarter ng pera sa South America. So, kaya wag mong tataka yung mga fanatics o yung leadership ng MCGI kung bakit kino-question ito ngayon ng mga at maraming mga natiso doon at maraming mga nag-exit dahil sa kalakaran na yan ano, dahil nga sa financial exploitation na na-experience natin. Kaya we really believe na hindi po yan bayan ng Diyos no? Kundi kulto po yung ano samahan na yan ano.